building sa New Zealand umakit na sa 14. Death toll sa lindol umakit na sa 98. Update sa rescue operations doon. Alamin live! Pag-evacuate sa halos 30,000 OFW na naiipit sa gulo sa Libya, pinipili nga ba? Amerika, pinag-aaralan na kung paparusahan ang Libya. Exclusive! Ilang Taiwanese official hinayag sa News 5 ang kahilingan ng gobyerno nila para matuldukan na ang gusot sa deportation issue. Mga Pinoy, bad na magtrabaho sa mga Taiwanese employer. Mga dating opisyal na militar, no-show sa pagdinig sa Garcia plea bargain dahil sa health problems. Ilang senador na bad trip. Meron pong isang sakit na sa tingin namin na hindi pwede, yung sakit na ribbonitis. That is short for the blue ribbonitis. Yung sakit na nagpapakonfine sa ospital para umiwas sa pagtestigo. Plea agreement na pinasok ng gobyerno kay Garcia, illegal daw sabi ng mga eksperto. Demolisyon siya na botas na uwi sa bakbakan. Ilocos Sur Representative Ronald Singson, isa't kalating taong kalaboso sa Hong Kong dahil sa drug trafficking. At sa showbiz aksyon, mismo mga artista pag-aharap-harapin sa unang anibersaryo ng Face to Face. Sa Makata Super Video, sa Japan ay humarito at nagkakalerang robot. At mga yoyos ng taon nagpasikat sa kompetisyon. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 24 ng Pebrero. Ang maaksyong balita. Halos 100 na patay sa lindol na tumama sa syudad sa Christchurch, New Zealand noong Martes. Marami pa ang nawawala. Ang problema, maliit na raw ang tsansang may makita pang buhay sa mga gumuhong gusali. Naomi Dairit, ikwento mo. Isang lalaking ito sa pinakauling nahugot ng mga rescuer mula sa gumuhong Pine Gold Building sa Christchurch sa New Zealand kahapon. Hinang-hina ang lalaki ng mailagay sa stretcher. Sunod naman nailigtas ang babaeng ito. Sa uling report ng CNN, nasa 78 na ang patay sa lindol na tumama sa syudad. 2,500 ang sugatan. Hindi pa masabi kung ilan talaga ang nawawala. Habang nagtatagal, nawawalan na ng pag-asa ang gobyerno ng New Zealand na may makukuha pa silang buhay. Ayon sa New Zealand Police, maliit na ang tsansang may makaligtas pa sa gumuhong Canterbury TV building. For reasons as explained yesterday, that at the CTV site there is no chance of survival at that site. However, there is a Japanese urban search and rescue team specifically assigned to that site because of the number of Japanese nationals who were at the English language course there, and they are involved in searching that site. Pero ang mga kamag-anak ng mga biktima, matyaga pa rin naghihintay at umaasang makakatanggap ng magandang balita. I've been trying to text my daughter's phone since I had reception, just because I thought the rescuers might hear the ring and dig down and find her. Sa building ding ito, sinasabing na-trap ang ilang Pinoy nurses na nag-aaral ng English. Kasama nilang naipit ang 27 Japanese students. Lumipad na rin sa New Zealand ang mga kaanak ng mga na-trap na Japanese. Sunod-sunod din ang dating ng mga rescue teams mula sa iba't ibang bansa. Dumating na sa site ang special team mula sa Japan, Australia at Amerika, bit-bit ang sniffer dogs at mga gamit na pang-detect ng mga buhay. Inaasahan na rin ang pagdating ng tulong mula sa mga bansang Taiwan at Singapore. Pero isa sa peligrong hinaharap ng mga rescue team sa CTV building ang posibleng pagguho ng katabing gusali, ang Grand Chancellor Hotel. Pag nagkataon, mas lalong mapupurnada ang rescue operations at liliit ang tsansang may maisalba pa sa guho. Naomi Dairit, News 5.
Bigo pa rin mailigtas ang 14 na Pinoy na pinaniniwalaang na-trap sa gumuhong CTV building sa Christchurch, New Zealand. Kasabay niyan, nakarating na rin ang kinatawan ng Embahada ng Pilipinas sa New Zealand para tumulong sa mga apektadong OFW doon. At para sa update sa sitwasyon ng mga kapatid natin dyan sa Christchurch, makakausap natin si Boboy Costas, Filipino journalist na nakabase sa New Zealand. Magandang gabi sa iyo, Boboy. Magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Boboy, nakarating na ang kinatawan ng Embahada ng Pilipinas dyan. Ano ang unang agenda nila para matulungan ang mga kababayan nating apektado ng lindol? Opo, nakarating na po sila kaninang umaga. Sina Charge d'Affaires Attorney Giovanni Palek at saka si Consul General Marcos Punzalang. Ayon kay Lisa Jane Istalilla, Cultural Officer at Community Relation Officer ng Philippine Embassy ng Wellington, dumalo sila kanina ng isang meeting with the New Zealand police authorities, no? Saka wala pa silang ini-issue na official statement sa meeting nila pending certain information they would like to gather from the next of kin doon sa mga reported missing Filipinos in the Philippines, no? Tapos sabi ni Lisa Jane Istalilla na they're in touch with the Ministry of Ethnic Affairs, coordinating with other New Zealand agencies sa mga important directories and mga database nila. And they also coordinated with the Filipino communities dito sa Christchurch, requesting the Filipino community leaders here to do a head count. Tapos lastly, they brought with them tablets for water purification. Sinabi mo na yung ating grupo ay nakipag-meeting sa police, although wala pang official na statement silang inilalabas. May balita pa ukol doon sa mga hinahanap nating 14 na Pilipinong na-trap? As of now, wala pang balita tungkol sa mga na-trap na mga Pilipino doon sa CTV building. Ang alam lang namin, may isang body na na-recover kaninang umaga doon sa rubble ng CTV building, pero wala pang binibigay na pangalan or nationality. Boboy, si Erwin Tulfo ito, ano? Boy, kanina may pinakitang video na may nahugot daw na dalawa. Yung ba ay galing doon sa CTV, yung na-rescue na 2 tao? Ito ba, kung alam mo, ay galing sa CTV building? Ang alam ko, Erwin, yung isang babae galing yun sa Pines Gold Guinness Hotel. Oo. Pero, yun lang ang alam ko, yung isa. Pero doon sa CTV, anong dahilan daw? Bakit parang tila nahihirapan silang hukayin itong building na ito